We truly trust in you, O God. You are our Savior, our Redeemer, our life. Thank you so much, God, for this wonderful day, that truly you deserve all the praises, all the glory, and all the thanksgiving. Salamat po, Diyos, sapagkat sa oras na ito, ang iyong mga anak ay muli nagtipon-tipon para parangalan ang iyong dakilang pangalan. Lord, humingi po kami ng tawad po sa inyo, ano man nakikita yung kasalanan naming nagawa, naisip at sinalita. Linisin mo po kami, O Diyos, ng iyong buhay at banal na dugo. Idamit niyo po sa amin muli, Lord, ang damit ng katwiran. As we pray, God, na sa lugar na ito, kumilos po kayo. I-bless po ninyo ang lahat ng taong inuna ang iyong kaharian at iyong katwiran. You promise, God, na ang lahat ng taong unahin ang kaharian mo at ang iyong katwiran, lahat ng pangailangan nila idaragdag mo. Salamat po, Diyos. I also pray, protect all our brethren who are still on their way here, and bless all our worship services ng JA1 churches worldwide. And Lord, may your name be glorified in our midst. To God be all the glory in Jesus' name. Everybody say amen. Praise the Lord. You may be seated, please. The Bible says in the book of Luke chapter 4 verse 18 up to 19, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord." Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Amen? Praise the Lord. And let's declare J1 culture. Sabay-sabay po tayo. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. God will be the one to bless our heart as we obey the JA1 culture. Praise God. Good morning. Are you all excited today? Praise the Lord. Good morning sa lahat po ng ating pong mga J1 online members who are excited always to worship the Lord through online. Bagamat kayo po ay nasa malalayong lugar, some of our brethren ay nasa iba't ibang bansa, na kung saan wala pa po tayong J1 family doon, pero sila po ay nag-worship through online. Kaya, blessed are you guys, dahil even doon na wala pang J1 sa lugar na yan, ay meron po kayong panahon na manood at mag-worship through online. Praise God. God bless your heart for that. All right. So this morning, ay pag-uusapan po natin, ang ating pong topic is about His gifts for our use. Ang kanya pong kaloob para gamitin. Sino po dito ang naniniwalang kaya siya ay nandito, mayroong kaloob na binigay ang Diyos sa kanya? Okay. Iba't iba po ang mga kaloob na ating po mapag-uusapan ngayon, na mga gifts na ito ay dapat maintindihan nating lahat kung bakit ka tinawag ng Diyos. Lahat ng tinawag ng Diyos na born again, pinagkalooban ng Holy Spirit, ay meron po siyang gifts. Sabihin natin muli, gifts. Yan, meron siyang regalo para sa ating lahat. Okay. Now, ang sinasabi ng Bible sa 1 Peter chapter 4, verse 10. As each has received a gift, use it to serve one another. Tandaan niyo muli, ulitin ko muli. As each has received a gift, bawat isa ay pinagkatiwalaan ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa
kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Lahat dito ay mayroon pong talent. At wala pong tao na tinawag ng Diyos na hindi niya pinagkalooban ng regalong ito. Hindi lamang po kaligtasan ang tinanggap ninyo, kundi ang purpose niya kaya kanyo iniligtas ay para kayo ay magamit niya para sa kanyang kapurihan. At hindi lamang yon, binigyan ka niya ng kaloob para siyang gamitin mo na bilang instrumento sa paglilingkod sa Kanya. Hindi niyo po ba alam na ang ating Panginoong Yesus ay sobrang niyang mahal ang church? Pag sinabi po natin mahal ng Diyos ang church po, ibig sabihin po sa Greek word ay ekklesia. Ang ibig sabihin ng ekklesia, kalipunan ng mga mananampalataya sa Tagalog. Sa English naman po ay church. Now, ang church ay hindi po ang physical building, kundi ang church ay ikaw at ako na bilang pinapanahanan ng Holy Spirit. Iniligtas ka niya para manahan siya sa buhay mo. Kaya ang sabi ng book of Ephesians chapter 5, verse 23 up to 25, inintulad po niya dito na ang church ay kanya po itong asawa. At ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. Kung paano ang isang asawang nagmamahal sa kanyang asawa, tulad ng babae nagpapasakop sa lalaki, at ang lalaki naman ibinibigay niya the best para sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, ganon din si Christ. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, para ipadama sa iyong sobra kanyang mahal. At paano ka minahal ng Diyos? Tinubos ka niya. At ang pinatubos niya sa iyo ay ang kanyang buhay at banal na dugo. Kaya, ang Panginoong Hesus mismo, ang siya nagsasabing, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi pwedeng tularan ni numan. Kaya nga, loving the church is more than a feeling. It takes commitment. So si Lord, ibinigay niya kanyang buhay para dito, para ikaw at ako'y maligtas. Ganon din ikaw. Nung ikaw ay na-born again na, you have to give your feelings to the church. At ano yung feelings mo? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung pagmamahal mo dito? You need to give that feelings. Maramdaman sa church that you belong. Maramdaman ng church that you are serving. Maramdaman ng lahat na ikaw ay hindi lang isang membro, kundi nagmamahal sa church. You are involved sa ministry. Si Paul in-explain niya sa book of Romans chapter 12, verse 5 up to 7, in-explain po niya dito na ang bawat mga mananampalataya ay mayroong kanya-kanyang kaloob na binigay ng ating Diyos na gamitin po natin. As we read that verse in Romans chapter 12, verse 5 to 7, ang sabi niya, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Okay? At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. We belong to each other. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandaang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pagpapahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Yun po yung preaching of the words. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. So pasinin po ninyo yung iba't ibang kaloob na yan. Naniniwala ako
na bawat isa sa atin dito ay mayroon pong kaloob. Sino po dito ang alam niyang may regalo o gift of the Holy Spirit sa kanya? Okay, now, nagagamit mo na ba yung kaloob na yon? Na-discover mo na ba ang kaloob na yon? Bigyan ko po kayo ng example. Tulad ng mga musician, sila po ay may kanya-kanyang talento. Mayroon po magaling sa bass, mayroon po magaling sa gitara, mayroon magaling sa organ, sa keyboard, maging sa drums. Lahat po sila, nung sila tumugtog, iisa ang kanila pong tipa at napakaganda ang lumalabas po na musika. Mayroon din pong kaloob ng mga manganganta. At doon po sa ibang manganganta dito, mayroon pong bass, mayroon din pong tenor, mayroon din pong kung ano-anong mga talent mayroon sila. Nung pinagsama, napakaganda. Sa church po natin, mayroon pong mga tinawag na servidor. Usher, ang tawag po dyan yung mga naka-blue. Mayroon po mga security group. Mayroon din po tayo na mga teachers na ngayon may mga bata na tinuturuan ngayon dyan sa baba. Meron tayong mga life group, mga Bible teachers. Meron po tayong mga pastors. Ano pa? Meron po tayong, kita nyo mga talent ng mga cameraman. Meron din pong talent sa sound, kaya meron po tayong soundman. Lahat po yan ay talent mula sa Diyos. At yan ay ibinigay niya to glorify His name. Now, maaari sabihin ninyo, ako bishop ay wala lahat Sa lahat ng binanggit mo, bishop, ako wala talagang kaloob ng ganyan. Maniwala po kayo, mayroon po kayo. Ayaw nyo lang pong i-discover. At alam ko din, na-discover nyo na, ayaw nyo lang magpagamit. Sabi mo sa katabi mo, meron ka talaga. Meron kayo. Pero, ang nangyayari po, tinatamad lang po kayo. Ayaw nyo lang po talaga magpagamit. Alam nyo, you have those. That's why ang sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, exercise them in the way. Kasi once you exercise the gifts that you have, then you are expressing this love through service. Kaya nga exercising them is a way to express. Pero kapag hindi mo ito ginamit na, ikaw lamang ay opowers. Ano yun, opowers? Taga-upo ka lang. Kung ikaw ay isa lamang pong, ano bang tawag ko po dyan? Nakaupo, viewers. Anyways, again, hindi ka narito para lamang turuan. Kundi nandito ka para ikaw ay kasama namin na maglilingkod sa Diyos na buhay. Now, ibinubulong lagi ng kaaway sa tao na wala kang kaloob dahil ayaw ng dyablo na gamitin ka ng Diyos. Ibinubulong ng ibang tao, hindi ka magaling, wala kang kakayahan. Kaya, pumapasok lagi sa puso nyo yung insecurities at saka yung tinatawag po na intimidated. Lalo na yung pagiging mahiyain. Wala pong napapala ang taong mahiyain. Kailangan po walang hiya. Okay? Ang word na walang hiya, huwag kang mahiyain. Dahil kung malang ginagawa mo, ay mahihiya ka naman. Pero pagdating sa paglilingkod sa Diyos, alam mong born again ka, alam mong sa Diyos ka, alam mong tinawag ka ng Diyos, abay maglingkod ka dahil yan ang pasasalamat mo sa Diyos na buhay. Yan ang pagpapasalamat mo.
Now, kung hindi ka tinawag ng Diyos, wala ka dyan. Pero dahil sa tinawag ka ng Panginoon, nakaupo ka ngayon dyan. Now, you need to share what you have. So, as you serve the Lord, God will show you the gifts which He has given you. Magsimula ka maglingkod, then ipapakita ng Diyos kung ano ang kaloob na binigay niya sa iyo. Now, join the ministry. Join the ministry. You can find out what gifts you have and what ministries God has chosen you. Ako lang, Bishop, talagang sobrang dami kong trabaho. Alam nyo, makinig kayong lahat. Ang purpose ng pagiging born again ninyo, ang purpose ng pagtubos ng Lord sa buhay ninyo ay para maging extension ng kanyang kapangyarihan. I'll give you an example dito po sa aklat ng Hebrews chapter 10, verse 24 up to 25. Ginamit dito yung sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa. Sabi mo sa katabi, gising. Nakalagay dito, gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa, sa paggawa ng mabuti. So ito'y ipinapaalala, gumawa ka ng mabuti. Mahalin mo ang kapwa mo. At ang kasunod dyan, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit nang dumating ang ating Panginoon. Paltalastas lang po muna tayo. Bakit nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon? Grabe na po ang nangyayari sa ating pong bansa. Ang nangyayari din po sa iba't ibang bansa. Ngayon nagbabantaan na ang sinasabi ng Russia, sige, subukan ninyo at makikita nyo ang hinahanap ninyo. Dahil sila ay meron na pong mga nuclears na ang kanila nalikhang nuclear bombs ay mahigit na pong 6,000. Ito naman pong si Amerika, mayroon na pong mahigit 5,000 na nuclear bombs. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng nuclear? Ang nuclear, isa lang po ang papatak sa isang buong bansa, lusaw ang buong bansa. Yun ang nuclear bombs. Kahit ang sabi noong 1987, noong nag-usap itong si Gorbachev at saka si President Reagan, nang sabi ni Gorbachev ng Russia, itigil na natin ang pag-create ng nuclear. Dahil ang na-create ng nuclear sa mga panahong yon ay pwede na pong tumunaw ng 16 na mundo. At alam din nila, lahat ng nuclear bombs na ginawa ng tao ay meron pong expiration. Kaya from time to time, meron pong nai-release na nuclear sa kalagitnaan ng karagatan. Now, ang sabi ni Reagan, hindi pwede, itutuloy namin ang paggawa ng nuclear. Kaya ang dalawang powerful na bansa ay dire-diretso ang pag-create nila. Kaya yung isa, mayroon na pong more than 6,000 nuclear, yung isa naman mayroon na more than 5,000 nuclear. At iba pa po pong mga nuclear bombs ng iba't ibang mga bansa. Now, ang gera sa Middle East, dire-diretso. Now, ang iba't ibang mga Palestinian at ibang mga bansa ay nagrarally sa iba't ibang mga bansa. Ang sabi ng Biblia, ito ang mga tanda ng kanyang pangalawang pagbabalik. Makakarinig kayo ng digmaan. Bansa laban sa kapwa bansa. Kaharian laban sa kapwa kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako. Iba't ibang kalamidad ay inyong makikita. Ano pat? Magkakaroon ng panlalamig ang pag-ibig ng marami. Ipagkakanulo nila ang isa't isa. Ang lahat ng ito ay nagyayari na po ngayon.
Mga kapatid, huwag tayo pong relax. Instead, look at the situation of the world. Totoo na darating na muli ang ating pong Panginoon Yesus. Anytime pwedeng magkaroon ng rapture of the church. Now, kapag tayo po'y nagpatumpik-tumpik, bakit hindi maborn again ang ating kapitbahay? Bakit hindi maligtas ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga office mate? Kung bakit ko sinasabi ang mga bagay nito, it is because nakalagay sa Biblia, born again lang ang pwede maligtas. Kaya dahil sa ikay na born again, alalahanin mo din ang iba. Now, binigyan ka ng Diyos ng kaloob. Kahit ang sabi na Lord, huwag mong kalilimutan ang pagdalo sa mga ganitong gawain. Magpalakasan kayo sa isa't isa. Yamang alam mong nalalapit na ang pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Mga kapatid, ito na po yung mga signs na nabanggit ko. Ang marami mga tao ay sobrang ng pag-aalala dahil kapag sinapian ni Satanas ang isang presidente na pindutin lang po yung pong buttons ng nuclear, magliliparan na po lahat yan. Siguro sa isang araw, muli ko kayong i-refresh about the rapture of the church at kung ano ang manggaganap sa mundong ito. Mga kapatid, kaya ko ngayon sinishare sa inyo ang paggamit ng kaloob ng Diyos, it is because ito yung panahon na magkaroon tayo ng focus to serve God by sharing the gospel to many people and using the gifts that God has given us. Now, ano ba ang gifts ng church? Kung tatanungin niyo po ako, alam niyo na ang gift ng church, inner healing at saka ng deliverance. At napansin po ninyo, sa inyo po lingkod, at ang mga pastors po natin, sila gifted sa deliverance. They pray for people, and people get healed. Nagpapalayas kami ng masamang espiritu, ang mga tao instantly gumagaling. Yun po yung gifts po natin. Now, sa ating pong pamilyang JA1, iba't ibang talento binigyan ng Diyos sa atin. Pero lahat po tayo ay may talent at gift to do the deliverance. Pero, hindi lamang po doon yun. Kayo, para magamit ng Diyos, i-discover na ninyo kung ano ang kaloob ng Diyos sa inyo. Iba ang growth at spiritual growth ng taong naglilingkod. The more ka naglilingkod, the more na ang Diyos ay masaya sa buhay mo. Pero kapag hindi mo ginamit ang kaloob niya sa iyo, baka bawiin niya yan. Panahon na ikaw ay maglingkod. Huwag mong iisipin, dagdag trabaho. No. Ang tunay na anak ng Diyos, masaya siyang naglilingkod at masaya siyang maglilingkod. Now, ano ba yung mga spiritual gifts na tinutukoy ko? Spiritual gifts are found in the following passages. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 6 up to 8. Dito niyo makikita ngayon kung ano ang kaloob na mayroon po kayo. Romans chapter 12, verse 6 up to 8. Ang sabi niya, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Tanong ko muli, sino dito ang pinagkalooban ng kaloob ng Diyos? Now, tingnan niyo mabuti ako ano yung mga kaloob na yon. Okay. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag ng mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Maglingkod po tayo. Tulad po ng mga ushering natin, tulad po ng mga dancers natin, tulad ng mga singers natin, naglilingkod po sila. Tulad po ng mga media department po natin, naglilingkod po sila. Okay.
Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Yan. Okay. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas. Ibig sabihin po niyan yung counselor. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Meron po pala mga ganong kaloob, kaya para may mga mapagbigay. Sila'y nagkakaloob. Magbigay daw kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang-gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Now, tingnan niyo po ang ating po church. Holistic Church, mayroon po tayo. Mayroon po tayong tinatawag na medical mission. Mayroon din po tayo na ministry ng pagpunta sa mga bilangguan at tinutulungan po natin ang mga naroon na mga nakabilanggong makakilala kay Lord at tumutulong po tayo sa pamagitan ng pagkain. Tingnan niyo po ang ating po ministry. Variety ang kaloob ng Diyos po sa atin. Kaya mga kapatid, find yourself. Saan ka pwedeng sumama? Now, bilang tinawag ng Diyos, tiyak meron ka na magagawa. Mag-mission ka. Magbigay ka. Bakit kayo pinapayaman ng Diyos? Dahil gusto ng Diyos na kayo ay magkawang-gawa. Bakit kayo nagkakawang-gawa? Dahil yun ang kaloob ng Diyos sa inyo na tumulong talaga. Kaya nga pala, yung mga laging nagkakawang-gawa, laging masagana ang kanila mga buhay. Gift pa pala yun. Gift po pala yun. Tingnan nyo din po yung mga tao na nagmimisyon. Maski na bundok, ibang probinsya, pumupunta sa Mindanao, hindi sila napapagod. Why? Yun ang kaloob ng Diyos eh. Masaya sila. Kaya, ang tao na ginagamit ang gift ni Lord sa kanya, ang tao na yon ay laging masaya at masigla na ginagamit ang mga bagay na yon at nagbibigay yon ng kapurihan sa ating Diyos na buhay. Now, bakit masaya ang Bishop Art na magturo dahil yun po ang aking kaloob? Bakit masaya ang bishop at mga pastors na mag-minister ng deliverance? Kasi yun ang anointing na binigyan ng Diyos po sa amin. Bakit masaya ang bishop na pamunuan ang leadership ng JA1? Dahil yun ang binigyan ng Diyos sa akin. Bakit masaya mga pastor po natin na magpastor? Dahil yun ang kaloob ng Diyos sa kanila. Bakit lagi kami nagpipray? Nagdi-deliverance dahil kaloob ng Diyos po yun sa atin. At ito yung aking pong nakita. The more mong gamitin ang anointing gift na mayroon ng Diyos sa buhay mo, the more na yan ay dadagdagan ng ating Diyos. Patutulang po ka, nung po nakarampong araw, meron po isang kapatid po tayo, anak ng ating pong kapatid, na lagi na masakit po itong area na to. Tapos, feelings niya, nangingimay lagi ang kanya pong hita. Tapos, lagi masakit ang parting ito na hindi niya maintindihan. Lagi po siyang binabangungot pa. Laging binabangungot. Lagi may disturbances, hindi niya maintindihan. Now, nagpa-pray lang po. Alam niyo, 6 ang nakasakay sa kanyang espiritu ng mga patay. Yung isang pumasok sa kanya, nakita lang siya doon po sa Lemery, dahil nagawi po siya doon, pumasok ang isang kaluluwa ng isang taong namatay sa aksidente, na naputol ang kanya pong hita. Kaya pala nung pumasok yung kaluluwa na yun sa kanya, mula noon, masakit na po ito at dito po palagi. Mayroon din po namang isang ni-rape na pumasok po sa kanya. At pagkatapos ng ma-rape, itinulak sa bangin na bali ang kanya pong leeg at dito.
Kaya nung pumasok po dito po sa kapatid nating ito, lagi masakit na yung kanyang lieg at laging ganon. Then, mayroon naman pong namatay sa cancer at namatay sa cancer na taga Tugigaraw, pumasok din po sa kanya at yun po ay nagkukos sa kanya na laging masakit ang kanyang tiyan. Then, meron naman pong pumasok sa kanya na isang lalaking namatay sa sakit sa baga. Doon mo naman po sa Quezon City at nung pumasok sa kanya, kaya siya po laging hinihingal. Paano mo ma-explain ang mga bagay na ito? Then yung pinakahuli ay isa pong satanista na nung nalaman ko na tinanong ko kung ano yung kinamatay niya, siya po pala ay ibinaon sa lupa dahil lamang sa ritual na pinangakuan siyang huhukayin muli at bibigyan siya ng kayamanan. Siya po'y 11 years old lang at ibinaon. Mula noon, inalipin na siya ni Satanas at siya po ang inassign para itong batang ito na sinasabi ko sa inyo ay hadlangan sa kanya pong paglilingkod. To cut the story short, after po na mapaalis ko lahat ang masamang espiritu pong yon, instantly gumaling yung babae, instantly nakalaya, ngayon sobrang saya ng kanya pong buhay. Isang araw magpapatotoo po yun dito at pwede ko ipakita sa inyo ang video. Why? Yan ang gift na binigyan ng Diyos sa inyo pong lingkod. Yan din ang gift na binigyan ng Diyos sa mga pastors. Hindi lang ang bishop ang nakakagawa nito, kundi ito'y nai-impart sa inyo pong lahat. Kaya pag willing ka, God will going to use you in a mighty way. And I know and I believe a lot of people will be saved, will be delivered, and will be filled with the power of God through you and me. Everybody say gift. Yun po ang kaloob ng Holy Spirit. So number one, na dapat yung maintindihan, ang sabi ng Biblia ay teaching is a gift that can be used with a small group. Makinig kayo mabuti. Kung kayo po ay nagsisimula na po na mag-share ng Word of God, mayroon na po kayong gift ng teaching. Yun na po yung nararamdaman ninyo. Now, tingnan po ninyo yung mga masayang nagtuturo sa mga bata. Gift po yun. Kung nararamdaman nyo na po yan, at mayroon po kayong mga tinatawag na mga life group, that is a gift from God. Pangalawa, service can be used to help with media department. At nabanggit ko na po ito sa inyo kanina. Kung kayo po ay mayroon pong passion to be a blessing sa media, sa music, sa dance, please, sumama po kayo. Sa ushering ministry, please, sumama po kayo. Bakit? Dahil yan po ang passion ninyo. Security group, sumama po kayo, please. Men's group, women's group, age level group, sumama po kayo. Iba ang spiritual growth ng isang tao na may kagrupo. Ito'y katulad po ng nagbabagang uling. Kapag marami pong uling yan, na yun po ay sama-samang sinindihan, yun po'y nagbabaga. Ang tagal po ng buhay niyan. Ihiwalay mo ang isa na uling, magugulat ka na lamang, mamamatay ka agad ito, pero ito, dire-diretso ang pagbabaga nito. Ang ibig kong sabihin, join yourself. Magpalakasan kayo sa isa't isa. At pag nangyari po yan, magugulat ka na lamang. Yung spiritual growth mo ay palakas at pataas ng pataas. Busy ako talaga, Bishop Art. Gustuin ko man. Ay talaga naman, ang dami kong negosyo. Maniwala ka, kung ikaw ay nakapokus lang sa negosyo mo, na wala kang paglilingkod sa Panginoon,
Useless po yan. Hindi ako naniniwala na negosyante ka na lahat ng oras mo'y ibibigay mo sa negosyo mo at wala kang oras sa ating Diyos. Hindi ka mag-i-enjoy sa iyong blessing materially. Why? Dahil nakalimutan mong paglingkuran ang Diyos na pinagmulan ng buhay at pinagmulan ng lahat ng pagpapala na mayroon ka ngayon. Maglingkod po tayo. Amen? Kaya nga inunahan na tayo ng Diyos eh. Anong mapapala na isang tao? Makamtan man niyang buong kayamanan ng sanlibutan. Kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak. Mayroon bagang higit sa kaluluwa? Oo, mayaman ka. Pero wala kang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Lahat ng iyong kayamanan sa Bible, sinabi, iiwanan mo yan. Pero ang ginawa mong paglilingkod sa Diyos na buhay, ang siyang iyong kayamanan na daratnan. Come on, palapakan natin ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat doon sa langit walang manananga. Now, don't misinterpret Bishop Art. Ang hangarin ko, lumagong spiritual ninyo, ganun din ang kayamanan ninyo. Nagamitin natin ang anumang material mayroon tayo sa ikapupuri ng ating Diyos. Pero kapag nakalimutan mo na po ito, puro ka na lamang pera, I'm sorry, hindi mo may enjoy po yan sapagkat nakalimutan mong paglingkuran ang Diyos na pinagmumulan ng pagpapala mo. Nakaintindihan tayo? Sa mga minamahal, ito yung truth. Balansihin po natin. I want to see you all prosperous kasi yun po ang aking pong panalangin para marami tayong matulungan tao. Ngunit kapag nakalimutan mong paglingkuran ng ating Diyos, hindi mo yan mai-enjoy. Because the real joy in this life is to serve the Lord of Lords and the King of Kings, the Savior of our soul. At ito naman po yung nakita ko, the more you serve the Lord, the more the Lord will prosper you. Enjoy ka na, blessed na blessed ka pa. You know what? Yung pagpunta sa church, that is for your blessing. Yung pong pagkanta natin sa Diyos at pagsayaw natin sa Kanya, that is for Him. Kaya sabi ko sa inyo noon pa man, come early so that you could worship your Creator. Kasi yun na may offer mo. After natin kumanta, then uupo na tayo, words of God na, ito'y para na sa'yo. Pag ikaw ay nag-offering na, ito rin ay para sa'yo. Lahat na ay para sa'yo. Ang maibibigay mo lamang sa Kanya ay yung pagpupuri at ang tinatawag na paglilingkod. Serving people is serving God. Kaya mga kapatid, balansihin po natin. Maglingkod po tayo sa Diyos. May panahon sa tinatawag na paghahanap buhay at may panahon ng pagpupuri at paglilingkod sa Kanya. Nakakalamang nga kayo. Bakit nakakalamang, Bishop Art? 6 na araw ang binigay ng Diyos sa inyo na kayo maghanap buhay. 1 araw lang ang hiningi niya na kayo ay maglingkod sa Kanya. Pero ang ginagawa natin, 2 oras lang, inip na. Huwag kang ganyan. Ang pangako ng Diyos, pag inuna mo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, lahat ng pangangailangan mo, idaragdag niya.
Ito yung nakita ko ngayon. Kaya pala, ang 6 na araw ay gamitin mo sa pagtatrabaho mo para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ang 1 araw ay para sa Kanya, yung 1 araw pa lang yun na ibibigay mo sa Kanya, marirejuvenate ang physical mo, lalakas ka, marirejuvenate ang spiritual life mo, at yun po'y sapat na magpapalakas sa iyo sa loob ng 6 na araw. Mayroon po mga tao nagtataka, paano ko raw ko nagagawa yung aking pong sunod-sunod na schedules. Ang sabi ko sa kanila, sobrang saya ko na ako'y nakapaglilingkod sa Diyos kong mapagmahal. Sobrang saya ko, kaya ako ay pinalalakas niya. Pagmasaya ka na naglilingkod sa iyong Diyos. Grabe, extraordinary strength ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Say hallelujah! That's why, ito po yung mga kaloob ng Diyos sa inyo po lingkod at sa leadership ng JA1. At yung pangatlo, leadership gifts can be used in leading prayer meetings, as Bible study leaders, or a life group leaders. Please, maglingkod po tayo. Baka dumating yung time, sasabihin mo, sana noon pa ako naglingkod. Kung kailan ako tumanda, saka ako ngayon eager na eager maglingkod. Naalala ko tuloy yung kwentong ito. Meron po tayong isang kapatid. Minsan, matagal na ito, lumapit sa akin. Sabi niya, pag-pray niyo naman po ako, Bishop. Bakit? Ako ay meron pong liver cancer, cirrhosis. Pag-pray niyo po ako. Sabi ko, at nangangako ako, maglilingkod na po ako talaga. Maglilingkod siya. And masaya naman ako na nag-pray. Pinag-pray ko, abay, praise God. Nagkaroon siya ng bagong atay. Tuwang-tuwa. Hindi siya naglingkod. After 3 years, nagkaroon muli ng sakit. Ganon din uli. Dinalaw ko sa ospital. That time, siya po ay 58 years old na. Nung unang pinagpray ko, 55. 58 years old na. Pinagpray ko ulit. Sabi, pagpray mo ako, Bishop Art. Ang dami kong pagkukulang kay Lord. Talagang maglilingkod na ako. Please, pagpray mo ako. Pinagpray ko ulit, Lord, nangako na po siya sa iyo. Lord, buhayin mo ang kanya pong atay. Pinagpray ko ulit. Nabuo yung kanyang atay ulit. Hindi uli naglingkod at nagpatuloy sa pag-iinom. Umaatin sa church, umiinom ng alak sa labas. After 2 years, 60 years old na, nasa ospital uli. Bishop, sobra na talaga. Pangatlo na ito na hiningi ko sa iyo. Maawa ka sa akin, ipag-pray mo na ako ulit para ma-extend pang buhay ko. Pangako ko na maglilingkod na. Sabi ko sa kanya, hindi totoo yan. Kasi nung ikay bata pa, hindi ka naglingkod. Ngayon, senior citizen ka na, saka ka maglilingkod. Hindi totoo yan. Hindi totoo na po talaga, Bishop Art. Pagpray mo ako. Sige, ipagpipray na kita. Ano ipagpipray mo? Kunin ka na ni Lord. Umiyak na umiyak. Magsisi ka na. Magsisi ka. Iyak siya na. Lord, ang dami ko pagkukulang sa iyo. Patawarin mo ako. Tanggapin mo si Lord. Tinanggap niya uli. Tinanggap mo na talaga si Lord. Nagsisi ka na talaga. Opo. Pagpray niyo na ba ako? Mahaba pang buhay ko. Lord, nagsisi na po siya. Nilinis mo na siya ng yung banal na dugo. Lord, kunin mo na siya. Ay, pinagpray ko talaga. After 2 days, patay. Bakit? Niluloko niya si Lord eh. At least nakapagsisi. Ngayon nasa langit na yon. Pwede ba? Habang malakas ka pa, gawin mong paglingkuran ang Diyos na iyong tagapagligtas.
upang matiyak mo ang buhay na walang hanggan. Huwag kang mag-alala. Sa mundong ito, masarap mabuhay. Pero tanggapin mo't sa hindi. May kausap pa ba ako dito? Tanggapin mo't sa hindi. Tatanda ka. Sa iyong pagtanda, maski wala kang sakit, hanggang 120 years ka lang. You understand? Mawawala ka pa rin sa mundo. Oh, tapos magpipray ka. Gusto ko ang haba ng buhay ko. Ay, walang masama ko doon. Pag umidad ka ng 100, wala ka ng kaibigan. Bakit? Patay na lahat ang kaibigan mo. Pero maniwala ka sa akin, 100 years old, hindi ka nalalabas ng bahay. Mag-i-enjoy ka pa ba? 110 years old, nakahiga ka na. 115 years old ka, nakatsupon ka na. Why? Dinisign ng Diyos ang katawan natin na may hangganan. Kasi dito sa katawang ito'y hindi papasok sa langit, panlupa lang ho yan. Ang tunay na papasok sa langit, ang tunay na taong kaluluwa na ikaw ang tinubos ng Diyos. Ikaw ay kaluluwang tinubos ng Diyos at ikaw ang magmamana ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Biblia, mayroon kang bagong katawan sa lupa. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 up to 5. Mayroon kang bagong katawan. Nagkaintindihan po tayo? Kaya mga kapatid, habang nandito ka sa mundong ito, maglingkod ka. At ikaw ay gagantimpalaan ng ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Now, how to apply this and how to do this? Number 1, attend the church service on a regular basis. Para makita mo ang gift mo, umatin ka sa worship service regularly. Hindi yung pag may time ako, Bishop, pag wala talaga, pasensya na. Hindi po ako ang inyo pong pinupuntahan dito. Hindi pwedeng magpasensya ako. Si Lord ang pinupuntahan niyo po dito. Tama ba? Pag ako'y pumupunta rin po sa church, si Lord lang pinupuntahan ko. Kaya pag ako naglilingkod po sa inyo, si Lord ang pinaglilingkuran ko. Kay Lord lang lahat tayo. Amen. Now, as you give your best worship to God, the more you will discover the gifts that God has given you. Hindi ako naniniwala na walang gift ang isang tao. Meron ka. Kalabitin mo yung katabi mo, meron tayo. That's why attend church service on a regular basis. Huwag daw natin kalilimutan ang pagdalo sa gawain. Bagkus magpalakasan tayo sa isa't isa, yamang alam natin na nadalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Hebrews chapter 10 verse 25. Pangalawa, submit to and obey church leaders. Bakit kailangan mag-submit kayo sa church leaders? Ito ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 27. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makabubuti sa inyo. Mga anak, kami po na mga church leaders niyo, bilang apostle ninyo, at bishop, at mga pastors na narito, ay tagapag-alaga po ninyo. Pinagpipray namin kayo everyday. Pinapollow up namin ang hindi namin nakikita. Of course, hindi lagi nagpapollow up ang bishop dahil ang pinapollow up ko ay ang mga pastors at ang mga leaders.
At ang mga pastors at leaders naman, may pinapollow up din po sila. May pinagpipray po sila. Igalang nyo daw po kami. At kapag yun ang nangyari, magiging masaya po kami. At yun ay makabubuti sa inyo. Ngunit pag inaway nyo po kami, hindi raw po yung makabubuti sa inyo. Alam nyo ba kung bakit? Tanong nyo po ako. Bakit po? Kami lingkod ng Diyos. Pag-aari kami ng Diyos. Representative kami ng Diyos para sa inyo. Kami ang nag-i-encourage sa inyo, nagpapalakas sa inyong spiritual life. That's why every time you come over to the church and every time you ask prayer, nandiyan kami para ipag-pray namin kayo. Tungkulin po namin yon. Kaya learn to submit to the leadership. Bakit lumalago ang J1 family? We have now 327 churches nationwide and worldwide. It is because we have a strong leadership, blessed by the Lord, at ang kongregasyon ay patuloy na pagpapalain din ng ating Panginoong Yesus. Say hallelujah. And pangatlo, pray for others. Pray for others. Sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 18, ang sabi niya doon sa kanyang salita, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Guys, ipag-pray nyo din po kami. Okay? Pinagpe-pray namin kayo, ipag-pray nyo din po kami. At ito po yung prayer po namin. Tanggapin nyo sa hindi, ito yung prayer ko. Lord, lahat ng JA1 people ay mamuhay ng napakamatagumpay at masagana ang buhay at wala ni isa man sa kanila ang maghihirap. Yun ang prayer po namin. At ano nangyari? Nangyayari! Alam niyo po, patalastas lang po ito, ang pinoproblema ng inyong bishop ngayon, parking space. Parking. Bakit? Grabe nito. Noong nakaraang linggo, naghandog. Halos linggo-linggo po ako naghahandog ng mga sasakyan, ng mga membro po natin. Bakit? Payaman ng payaman ang mga JA1 people. Grabing problema to. Ang problema ko ba naman ay parking? Ay nako, ibig sabihin noon, magtatayo po tayo dyan ng 3 palapag na parking para pag dumating po kayo dito, meron kayong mapagparkingan. Say hallelujah! Ito yung belief ng inyong bishop. That's why we keep praying for you. Now, kung kayo po is nananagana, mayroon nag-pray sa inyo. Ano ang nangyayari sa inyo? Nagiging masipag kayo. Nagiging matalino po kayo. At dahil po dito, kayo ay umaani ng kasaganaan. At alam niyo mga kapatid, yung heart's desire namin, hindi lamang po kayo maging masagana, kundi maglingkod, sabay-sabay po tayo, at aaniin yan ng bawat taong masayang sumusunod sa Kanya. Say hallelujah! I want to see JA1 people super blessed and super prosperous. Do you believe that? That's why pray for others. This is our prayer. Lagi ko pang pinagpipray po yan. Oh, ano pa? Number 4, serve the church in tangible ways. Ang ibig sabihin, paglingkuran ang church sa paraang nakikita. Hindi lamang po nagpipre, nakikita, maglingkod na nakikita ng iba dahil yon ang paraan para ma-encourage din ang iba. Kaya sabi ko nga doon sa kinuwento ko sa inyo, nangako maglilingkod pero hindi siya naglingkod. Mga kapatid, ito, ang taong naglilingkod, masaya, malakas, matagumpay.
Ulitin ko muli, ang taong naglilingkod sa Diyos, masaya. Ano yung pangalawa? Malakas? Matagumpay. Now, give your life to the Lord. Sa lahat ng mga first-timer, nakita niyo po ang J1 Church. Kaya kayo dinala ng Lord dito para makilala ninyo ang Diyos. Maglingkod din po kayo sa Panginoon. Through the J1 family, you will be guided to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? At sa akin pong pagwakas, ang hinihiling ko po sa inyo, habang nabubuhay ka, isipin mo at tanungin ang Diyos, Lord, ano po ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Lord, ano pong gusto mong gawin ko para sa iyo? Lord, ano po ba yung gift na binigay mo sa akin? Again, binibigyan tayo ng Diyos ng gift para gamitin po yun para sa kanyang kapurihan. Then, madidiscover mo ngayon kung anong gift meron ka. Pero nakalagay din sa Biblia, desire, spiritual gifts. Nasahin mo ang lahat ng ito. 2 Corinthians chapter 12, 4 up to 7. Ang sinabi niya doon, nasahin mo ang spiritual gift na ito. Now, meron pong tinawag ng Diyos sa Ephesians chapter 4, verse 11. May tinawag ang Diyos na apostol, propeta, ebanghilista, pastor, teacher. Ulitin ko muli, ang tinawag ng Diyos na maglilingkod sa Kanya, sa larangan po ng pagpapalakas ng church, apostol, propeta, ebanghilista, pastor, at guro. Purihin ang Diyos dahil pinagkalooban tayo ng Diyos ng apostol. Ang inyong pong lingkod, kinonfirm that I am an apostle. Ano ba ang apostle, bishop, art, at saka propeta? Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 20. Ito po yung mga tinawag ng Diyos para itatag ang church. Tulad na isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Na ang batong panulukan ay si Jesucristo. That's why we are blessed dahil sa J1 Church, we have an apostle. Ginagampanan na niyo po lingkod ang pagiging apostol. Now, gampanan niyo naman ang inyo po mga kaloob na binigyan ng Diyos sa inyo. Maglingkod po tayo. Tumayo nga po tayong lahat. Lahat ng lingkod ng Diyos ay hindi po pinapabayaan ng ating Diyos. Kayo pong lahat na naka-online ngayon, you have a gift from God. And you need to desire it. At sabi mo sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng kaloob. Then you will discover the gifts that God has given you later on. Mga kabataan, you are called by the Lord. Parents, you are called by the Lord. Serve God with gladness. Shall we bow down our head and close our eyes? Awitan natin ang ating Panginoon. Magpasalamat tayo na tayo ay Kanya pong tinawag. From the miry clay, you molded me. You give me life and wash my sins away. Tandaan mo, isa ka lang na putik, pero kinahabagan ka ng ating Diyos.
From the miry clay, you molded me. You give me life. You give me life and wash my sins away. You called me from my mother's womb. So here I am. I will obey. You surprise me, Lord. And I'm so amazed. Showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart. You strengthen my soul. So I will go and proclaim your praise. Sing it again. You give me life. You give me life and wash my sins away. You called me from my mother's womb. So here I am. I will obey. You surprise me. And I'm so amazed. Showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart. You strengthen my soul. So I will go and proclaim your praise. You surprise me, Lord, and I'm so amazed. Showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart. You strengthen my soul. So I will go and proclaim your praise. Na-surprise ka dahil na-born again ka. Ang totoo, tinawag ka ng Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ama, ng iyong ina, tinawag ka na ng Diyos. Isa ka lang putik, pero kinahabagan ka ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos sa Kanyang habag sa iyo. Sige, yumuko ka ngayon at pumikit. Pwede mong pasalamatan ang Diyos na ikaw ay nabubuhay pa hanggang ngayon. Pasalamatan mo ang Diyos na ikaw ay tinawag niya at nilinis ng kanyang buhay at banal na dugo. Pasalamatan mo ang Diyos na ikaw ay binibiyayaan niya ng mga pagpapala na material, pinansyal at pisikal. Pasalamatan mo ang Diyos na biniyayaan niya ng pamilya, ng magulang, ng asawa, ng anak, at mga kapatid. Pasalamatan mo ang Diyos na sa kanyang habag, ikaw ngayon ay na-born again. Pasalamatan mo ang Diyos na ikay narito. Pasalamatan mo siya na never kanyang iniwanan. Now, pasalamatan mo ang Diyos dahil may kaloob siya sa iyo. Na yun naman ay gamitin mo. Maglingkod. Paglingkuran siya. Pasalamatan mo siya dahil binago ng Diyos ang buhay mo. Na born again ka. Na isulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Pasalamatan mo siya. Hallelujah. At sabi mo ngayon ay kay maglilingkod sa Kanya. Sige, abi kayo nakapikit. Sabi mo, kausapin mo si Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo po ako para sa kapurihan mo. You surprise me, O Lord.
And I'm so amazed, showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart, you strengthen my soul, so I will go and proclaim your praise. Mga kapatid, sabihin natin lahat, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Patawarin niyo po ako sa lahat kong pagkukulang sa inyo. Linisin niyo ang puso ko ng iyong banal na dugo. Panginoon, sa oras na ito, maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas at aking Panginoon. Salamat po, Diyos. Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag hayaang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Use me, Lord, for your glory alone. Salamat po, O God, sa pangalan ni Jesus. Ako na lang mananalangin, manatili kayo nakayukot nakapikit. Lord, hinihiling ko po, patuloy niyo pong ipakita ang iyong mga kaloob sa lahat ng iyong mga anak sa oras na ito. Lord, na sila'y patuloy na makapaglingkod, hindi isang ordinaryong mananampalataya, kundi isang naglilingkod sa iyo. And the more they serve you, God, patuloy niyong tugunin ang dalangin na kanilang mga puso. Wala ni isa man sa kanila magkukulang. Wala ni isa man sa kanila ang mapapahamak. I pray for your divine protection for all of them. I-bless niyo ang kanilang mga kabuhayan. I-bless niyo po, Diyos, ang kanilang mga pamipamilya. Lord, yung walang hanap buhay, magkaroon ng hanap buhay, bigyan ng kasipagan, O God. At Lord Jesus, walang maghihirap kang mga anak. Walang JA1 people na maghihirap. Instead, napakasagana ng buhay at masaya ang buhay na naglilingkod sa iyo. Sa iyong mga kamay, inihandog ko ang buhay nilang lahat. I speak healing sa may karamdaman. I speak divine healing to every one of them, even to their loved ones. Salamat po, Diyos. You are declared super blessed today as you discover the gifts that God has given you. Serve God with gladness. You are super blessed. In Jesus' name. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen.